Pinduan. Bago mo i-accept si sir, sabihin mo muna kami. Okay, ngayon pa lang nakita yung mesa. Wait lang. Tsaka pa-ready na rin pala yung mag-record ng script. Kay Briones ba yun? Tama ba? Pa-ready na lang po. Thank you. Okay lang din ba if mag-screenshot ka din after? Kaya ba siya? Ano, na-record ko na. Okay, thank you. Na-start na. Binluan, i-mention mo din pala yun sa dulo. Like, after nung sa certificate, sabihin mo yung about sa photo. Parang kahit casual lang ng konti. Gets ba? Tas wag mo pala super duper bilisan yung sa outro para mahabol ko din yung pag next nung slide. Thank you. And lastly po pala, we would like to ask permission po to take a photo. Ito na siya. Hello po. Ito na. I-join ko na po. Oh, wait. Ready na ba? Upset pa na. Woo! Good afternoon po, sir. Hi sir, good evening po. Hello po, good evening po. Sir, before we formally start po, ask ko lang po if okay lang po ba sa inyo na i-record po namin tong session na to para po maipasa po din namin sa prof namin.
Okay, wala namang problema. Thank you po, sir. So, start na po. Sige po. So, kailangan ba naka-open camera ko or Okay lang po. sige po? I mean, okay lang na naka-off or kailangan siya naka-on? Siguro po mas better po if naka-open, pero okay lang din naman po if i-off niyo. Backup Sige, if not naman. open na lang siguro. Sige, Thank you po, sir. sige po. Start na po tayo. Good evening po, sir. I'm Ashley and I will be your interviewer for tonight po. I am with my group members po. Briones, Pingol, Posadas, Binluan, and Tamor po. We are second year radiologic technology students from World City Colleges po, taking RT 205, Patient Care Management. We are here to conduct an interview about medical emergencies and patient assessment in the practice of radiologic technology. First of all po, before we start po, I sincerely apologize po because I'm unable to turn on my camera right now po. Biglaan po kasing nawala ng kuryente. Sige po. Okay po. Thank you po sa pag-accept sa request po namin for giving your time tonight after your duty. Super big help po for us to better understand medical emergencies and patient assessment in real clinical practice po. Also po, before we proceed po, is it okay lang po if we ask you to kindly introduce yourself po and how would you like us to address you po, sir? Okay, sige. Ako po si Muhammad Jamal QS Ninoso, registered radiologic technologist. 6 years of experience sa hospital. Then, nag-handle na ako ng CT scan, MRI, and general radiography. Yun. Thank you for that introduction po, sir. It's a pleasure to meet you po. We can now proceed with the interview question po. Ready na po ba kayo? Chill lang po to, parang kwentuhan lang. Sige po. Okay po. Next po. Good evening po, sir. For the first question po, can you describe how you assess a patient before starting any radiologic procedure po? Okay, first thing na kailangan yung gawin is verify nyo muna yung identification ng pasyente nyo. Pag magtatanong kayo, always make sure na direct questions yung tinatanong nyo, like full name and kung kailan yung date of birth nila. Then, after nun, once na nabigay na nila, i-review nyo na yung request nila. And for example, if yung patient nyo is for MRI, kailangan yung mag-conduct ng proper screening tulad ng allergies, kung meron silang metallic implants, pacemaker, and yung mga ganon. Tapos kapag may contrast naman yung procedure na gagawin sa kanila, huwag niyong kakalimutan na i-check yung creatinine nila kasi kailangan normal yun. Since factor yun pag contraindication siya sa contrast studies. Okay po. Okay po. Thank you po. Second question po. What warning signs do you watch for that might indicate a patient is experiencing or about to experience a medical emergency? Always be vigilant. Tignan nyo yung, assess nyo yung appearance ng patient nyo and yung behavior nila, kung ano yung status ng situation nila, and lagi nyo pakinggan yung mga sinasabi nila sa inyo. Like for example na nahihirapan silang huminga, lagi nyo tatandaan yun and monitor nyo sila palagi. Okay. For the third question naman po,
Have you ever encountered a medical emergency during an imaging procedure? What actions did you take? Okay, nagkaroon ako ng experience na ganyan recently. Sa MRI siya, yung pasyente namin, nag-press siya ng buzzer and nagreklamo siya sa amin na nahihirapan siyang huminga. So, 'pag gano'n, kailangan niyong gawin is stop niyo agad yung procedure, then ilalabas niyo yung pasyente sa loob ng MRI machine. Since yung mga emergency equipments na tulad nung, mga defibrillator, yung mga gano'n, bawal kasi siya sa loob ng MRI machine since yun nga, strong magnet yun and pagkalabas niya sa MRI room, imo-monitor niya yung vitals niya. Kapag 'pag hindi maganda yung vitals niya, inform niyo na yung emergency team, tulad ng emergency room and report yung situation. Yun po. For the fourth question po, what training or certification have helped you handle emergency situation in radiology department? Ah, ang isa sa pinakaimportante na training para sa emergency is yung basic life support. Sobrang importante niya lalo na kung sa hospital magtatrabaho and magagamit din siya outside hospital since yun yung importante na kailangan matutunan ng kahit sinong tao, lalo na kung nagtatrabaho sa hospital. For our last question naman po, how do you communicate and coordinate with other healthcare professionals when a patient's condition suddenly changes? Kapag may mga ganyang scenario, kailangan yung makipag-usap ng efficiently and clearly kasi importante na ma-explain nyo or ma-endorse nyo sa doktor or sa ibang healthcare worker, sa mga nurses natin, kung ano yung condition ng pasyente, kung from start to finish, kung nagsimula kayo na minonitor mo, okay naman yung pasyente, then all throughout ng scan, biglang naka-experience yung pasyente ng paninikip ng dibdib, then kailangan niyo siyang i-explain ng maayos sa pasyente para alam din nung nurse na yun or nung mga doctors natin kung ano yung next step na kailangan nilang gawin. Ayun po. Thank you po, sir, sa pag-answer nung 5 questions po namin. Okay lang po ba may additional question po ako? Sige, wala na akong problema. Sa 6 years of experience niyo po, ano po yung pinaka-memorable na emergency case po for you po? Siguro ang di ko alam kung it's a good thing or a bad thing, pero siguro ang pinaka-memorable kasi sa akin is yung namatayan ako ng pasyente during the scan. Routine scan lang siya, so brain imaging, brain CT scan lang siya and supposed to be mabilis lang yung scan. Then, pero bago kasi bumaba, in-insist nung attending physician niya na mag-proceed dun sa procedure kahit unstable na yung pasyente. So, pag ganun, ginawa, make sure na meron kayong request form na nagna-note doon na nagpapa-proceed yung attending physician niya knowing na unstable yung pasyente. So pag ganun, syempre once may proper documentations na kayo, doon lang kayo makakapag-proceed dun sa procedure. Then yun. Ayan. Thank you po, sir. Bale, sumakto po dun yung nasabi nyo nga po kanina, no, about po sa pagiging vigilant nyo po, na kailangan sobrang present-minded po natin kasi hindi lang naman po basta-basta lang po yung work natin. Kumbaga, buhay pa rin po siya ng pasyente. Mm. Thank you po. Sige po. Wala na po bang questions? Kung meron, okay lang po. Yung iba guys, meron po ba kayo? Ayan, wala naman daw po, sir. Wala na po.
And that concludes our interview. On behalf of our group, we would like to sincerely thank you for sharing your knowledge, experience, and valuable insight with us today. We learned a lot about patient assessment, emergency response, and the important responsibility of our radiologic technologies, ensuring patient safety and quality care. Your experience and advice will greatly help us as a future healthcare professional. Before before we officially end this interview, our group would also like to present this certificate of appreciation as a small token of gratitude of your time, effort, and support for our academic activity. Thank you po. May nag-raise ka naman. Sorry po, technical issue. Okay lang po. And lastly po pala sir, would you like to ask permission to take a group photo po? Kung okay lang po sa So, inyo. okay lang po. Wait, ako na lang po bibilang. Smile po. Ashley, okay lang ba if pa-open? 1, 2, 3. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Good luck po sa Thank you, sir. inyo. Po, sir. Thank you po, Thank you sir. po, sir. Thank you po. Good luck po. Thank you po. Ay, wait, sorry. Sabi sa akin 30 minutes yung call. Okay na ba to sa grade nyo? Okay na po siguro kasi sabi naman po, i-cut naman daw po. Okay. Sige po. Pag need mag-retake, sabihin nyo lang ako. Thank you po so much. Thank you Thank you po, po. sir. Bye-bye po. Bye-bye po. Okay na ba yun? Dito din. Ang bilis, parang di tayo nagko-comment tuwing may ina-answer. Nakailang minutes? Sino nag-video? Mga 18 minutes lang, 18? guys. Kasama 18? yung pinakaunang enter natin. Ipapasa ba ng buo yung video? Hindi. hindi, sabi ni sir, Hindi, di ba kakat, parang, di ba? oo. Hindi naman siguro yan. So mag-e-edit, pagmukain nyo na lang na may Ano na kinakat lang? kayo. Oo, tas kunwari slow mo hanggang sa umabot ng like 40 minutes. Tapos ang ipapasa yung questions lang talaga. Ang dadaya. Anong oras so ka wala nang nag-start masabi. mag-video? As in, pagpasok ni sir? Or kanina pa? Hindi. Pagpasok nating lahat. Pwede na yun. I-mute na lang muna. Ay, hindi. 18 pa rin yan, di ba? 18 Oo. minutes? Ay, So, mga 15 lang yung Kaya nag-ask talaga ako, like, wala na akong matanong. wala akong mata. Oo, legit. Wala din kasi tayong matatanong. Like, basta, gano'n na lang talaga. Slow mo, screenshot, 40 minutes. Tapos ipapasa, 15 minutes. Gano'n na lang yun. Oo. Oo, tama. Kailangan lang naman makita ni Sir Gwen na naka 30 plus minutes tayo. Pero hindi kasi yun yung ipapasa natin. Nga, hindi. Pero magpapasa ng video yung leader. Oo. Pero edited video ang So, paano mo ng basahin group natin. po? Naka, ano pa rin yung, mo, PPT. Ano? Paano ka nakapag-group photo if pa rin yung PPT? Bumalik na ako sa Meet na. Kasi pagka nasa PPT lang ako, wala kayo. Wala, Wait, na basahin tayong nga kulang, natin. no? Video na lang talaga. Oo. Wait, basahin natin yung instructions sa video. Titanggalin mo na yung PPT kasi nakaano lang. Thank you po, sir. Wait lang. I-share screen ko yung instructions. Tignan natin kung tatama tayo, guys. Nakakatawa. Nag-stop ka na mag-record ng, stop mo na kasi ang dami natin sinasabi.
Aliw, pwede na yan, like, Hindi, sige, pakakasama wag mo sa muna stop. screenshot. Kunwari. So, dito muna tayo, Na- Mga ano muna tayo. Huwag muna tayo umalis. Mag-meeting muna tayo ng mali bagay-bagay. yung post din ko. Na-stop ko na. Sige, okay na yan. Okay lang Stop yan. mo na lang talaga. Wala Meron namang tayo choice. time limit na pag magpapasa ng video. So, Ito, pwede na yung babasahin ginawa natin. natin. Nakalagay sa instruction niya. Ito, oh. Please follow the instructions. Da-da-da-da-da. However, the video does not have to. Ayan. Pwedeng i-edit. Sino mag-edit, babe? Okay So, na. hindi naman pala niya kailangan malaman kung ilang minutes eh. Wait, Kasi hindi naman pala isi-screenshot ba? Review. Ito lang daw need. Yung video na ipapasa. Yung consent form, yung sinend ni Binduan kanina. Tas reflection. Screenshot as proof. Okay na yun, di naman mahaba sagot ni sir. Kaya nga parang hindi natin. Okay na yun. Okay na yun. Oo, okay na yan. Sige. Ay, sino pala pwede mag-edit? Yun na. Ano ba tayo? Leona, pwede ka ba mag-edit? Kaya, Hindi ako maalam mag-edit ng video. kaya ba? Sino po pwede? Mahirap hindi ko may edit eh. Saan ko pala sisend yung video? Or lagay ko na lang sa drive para malinaw? Sa drive na lang muna. Kasi di pa natin alam sino mag-edit. Guys, sino mag-edit? Ngayon ba ipapasa yan? Hindi pa, sa 16 pa. Pero kailangan pa natin gumawa nung docs for reflection. Pwede naman ako mag-edit. Kailan ko kasi ma-edit ngayon eh. Okay lang. After nito. Kahit bukas mo na lang edit if carry mo. Basta kung kailan ka na lang carry mo. Sige, wala nang pasok bukas eh. Okay. Kung kahit sa Ay, hindi PE, na wala. online class pala. Ba yun? Sige guys, thank you guys. Oh guys, tama na to. Kasi na pa tayo tanghali nagkikita. So, bye na. Ganyan pa din mga suot natin. Bye-bye.